ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isinasaad po ng ating mabuting balita na kinakailangan makita ng mga tao ang liwanag ni Kristo. Nakasalalay po sa atin, kanyang mga disipulo, ang tungkulin na ito, na sa kabila ng kadiliman ng mundo, nakikita sa atin ang liwanag ng Diyos. Umaasa siya na sa kanyang pag-alis ay hawak-hawak natin ang kanyang ilaw at ito'y ating ipapalaganap. Minsan nagtataka ang ibang tao at nahihiya na gumawa ng kabutihan sa harap ng maraming tao sapagkat tayo ay nahuhusgahan na nagpapanggap lamang at nagpapakita lamang para purihin ng iba. Sinasabi nga ni Mother Teresa rin na anuman ang mangyari, gawin ang nararapat. Do it anyway. Wala tayong pakialam sa iniisip at sinasabi ng ibang tao. Ito rin ang sinasabi ng unang pagbasa. Ang unang mungkahi suggestion sa atin kung ano ang magagawa mong kagandahang loob sa ibang tao, huwag mo nang ipagpaliban. Ako ay bumabiyahe po mula Tagaytay hanggang Bulacan. Inaabot ako minsan ng 6 hours hanggang 7 hours na biyahe papunta dito sa Santa Maria, Bulacan. At naisip ko na sa loob ng bus, sa likod ako uupo. At minsan may mga nakatabi akong 2 senior citizen kung hindi ko pa naikukwento. At pag sabi nila, bayad po senior, tinignan ko kagad kung merong mga rosaryong nakakabit sa kanilang leeg o sa kanilang kamay. At nung napansin ko na merong kwintas at pinasilip sa akin ng Panginoon na merong krus, tinanong ko kagad, Tay, Katoliko kayo? Opo, gusto niyo bang i-bless ko kayo? Sige po, i-bless niyo po ako, pari po ako. At yung katabi niya, nainggit din, sabi niya, Father, i-bless niyo rin po ako. Doon na po ako nagbe-bless sa loob ng bus. At kapag labas nila ng bus, masayang-masaya sila. Walang tigil ang kanilang pasasalamat. Salamat sa Diyos at ako'y nabasbasan. Kahapon lamang po, may natira na naman akong hamburger galing sa konbento na aking pinagmisahan at may isang juice na pangbata. Nung pababa na ako sa loton sa bus, inabot ko doon sa barker at napakaganda ng eksena. Sabi ng barker, salamat po. Lumapit ang kanyang anak at naramdaman ko na kunwaring nagkukwento sa kanyang tatay. Naisip ko, gusto na niyang kunin yung juice. At alam niyo po, sabi ng tatay, anak, ito yung hamburger at ito yung juice, bigay ni Father. Kasi naka-uniforme ako eh. Naramdaman ko, may liwanag ang buhay. Sa ating misyon, no, na mga simple, kahit sa jeep, ang misyon ko sa jeep, walang iba, taga-abot ng bayad. May isang pagkakataon, ayaw iabot sa akin ang bayad. Baka nahihiya. Kaya siya na mismo yung pumunta sa harapan at nag-abot ng bayad. At siya na mismo rin ang kumuha ng mga bayad kasi ayaw niyang may mag-abot na parik ng mga bayad. Anuman ang ating disposisyon at estado ng buhay, gawin natin kung ano ang nakatakda at nararapat.
Be a light to others for the world to see Christ.